Una po kayo. So, salamat po sa katapatan ng bawat isa sa Panginoon. Amen? So, purihin ang Panginoon. Ano po? At syempre, meron po tayong isang kasama po ngayon sa senior citizen. Yan nga po si Emma. Isa na ba si Emma? Nang nakilala ko po, Sister Emma, actually po, Sister Emma at Sister Celi, sila po yung kauna-unahan na amin pong na-meet, na mga De La Cruz. Bago pa si Nanay Leti, si Sister Celi muna, at si Emma. Doon po sa De Vera. Mga 1983 po siguro yun. Hindi ko lang alam kung nagbibingo siya noon. Kasi bingguhan yung lugar. Pero nagamit po namin yung lugar ng bingguhan na maging lugar ng Bible study. Ayun nga lang, pagkatapos namin mag-Bible study, balik po sila sa bingo. Ganun po, no? Yan, si Nanay Taleng. Taleng din ang pangalan na nando doon po, no? May-ari. Hanggat sabi naman ni Nanay Leti, na wag na kayo eka dyan dahil ginagawang bingguhan. Hindi lang yata bingguhan ang doon ang sugalan. Dito na kayo sa bahay. So, nalipat nga po kami doon kila Nanay Leti. So, mga edad po namin noon, ako po ay siguro mga 25, 26 anyos pa lang ako noon. Si Emma siguro, mga pa lang to, 17. 17 ka lang ba doon? 1917. So, napakasarap alalahanin. Ngayon nga po, mga senior na po. Amen? So, puriin ng Panginoon. Kaya yung iba, huwag kayong magmadali. Magiging senior din kayo. Huwag kayong mag-alala. Yan. Set up lang natin ito. Okay. Salamat, mga kapatid. Alam niyo po, tayo ay 123 years ng kalayaan na po. Tama ba yung aking bilang? Naririnig ko lang sa radyo kanina, no? So, si Digong nagpunta po doon sa Malolos. Sa kanyang 6th term na pagiging presidente. Actually, last term niya na ngayon, hanggang next, next year. Na 2 beses lang po siya nagpunta sa sa pagdiriwang ng ganyan. At pangalawa nga sa probinsya pa ng Bulacan. Kaya kung kayo yung mga Bulakenyo, maging proud kayo, pinuntahan kayo ni Digong. At ang kanyang pinarangalan na hindi po si Emilio Jacinto, si Gregorio del Pilar po. Anyway, salamat at meron po tayong kalayaan at higit na dapat nating pasalamatan ay yung kalayaan po natin sa pagkakaalipin ng kasalanan. At tayo po ay nagkaroon ng kalayaan dahil nga po kay Jesus sa ating Panginoon. At sabi nga and the truth shall set you free. And sabi po ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man can come unto the Father but by me. Yan po sabi ng Panginoon. Ang tunay na kalayaan po ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung si Kristo tinanggap mo na sa iyong puso, humingi ka na ng kapatawaran ng iyong kasalanan, at pinangakoan ka na ikaw patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan, malaya ka na po. Di ba? Yan po ang kalayaan na talagang hindi dapat nating kinakalimutan at lagi po natin talagang pinasasalamatan sa ating Panginoon. Okay. Ngayon po, ang title po ng ating po pag-aaralan, Faith that isn't troubled by trouble. Sabihin, klase ng pananampalataya na hindi po namumroblema sa problema. Ganyan ba yung pananampalataya niyo po? Amen? Sabi kanina ni Brother Aris, dapat hindi raw kayo malungkot.
dahil tayo ay mga mananampalataya. Kaya ang gusto po natin matutunan ay yung pananampalataya na hindi po kayang bigyan ng problema. Amen? Ibig sabihin, wag mong problemahin ang problema, mo ang problema sa iyo. Di ba? Amen? Dahil nga, mga kapatid, meron tayo, una-una, mga anak tayo ng Diyos. Di ba? Amen? Kumbinsido ba kayo? Anak kayo ng Diyos? Ngayon, pandemya, mga kapatid, problema po yan. Pero ang tanong nga, ikaw ba ay dapat mamroblema sa problema? Dapat hindi, kung alam mong gamitin ang pananampalatayang iyong laging napapakinggan. Dapat, ito na po, yung mga time talaga na kailangan po, i-exercise po natin, mga kapatid, yung ating pong faith. Di ba ba? Kaya nga sabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. So alam din, maging mga disciples, mga kapatid, alam po ng disciples, sa lahat ng klase ng problema, na ang pangtapat po sa lahat ng klase ng problema ay pananampalataya. Dahil yun po ang kanilang hinihiling Hindi naman sinabi, Lord, increase our blessing. Hindi naman ganun Lord, increase my salary. Hindi naman po ganun, mga kapatid Ang sabi nila, Lord, increase my faith or our faith. Kaya dito po sa church natin, mga kapatid, hindi po tayo involved po dito sa tinatawag mo na fundraising. Hindi po tayo nagre-raise ng pera po dito. Ang ating pong nire-raise dito ay faith, hindi po fund. Amen? Faith po. Kasi pag lumakas na yung iyong pananampalataya, sumusunod na lang po yun. Di ba? Kaya puriin ang Panginoon. Ano po? Kaya dito po sa Bible, umpisa na po natin last Sunday, last week po mga kapatid, dito makita po natin na ang mga Hudyo, sila po ay humaharap sa isang krisis. Kaya sinabi nga ni James, sa aklat ni James, ito nga po ay isang maliit na, sabihin po natin na parte ng Bible lamang, mga kapatid. Ito po ay, ilan ba yung nasabi ko? 108 verses lamang at iilan chapter lamang. Pero siya ay punong-puno ng sustansya, hamon at pagpapalakas sa mga mananampalataya. Ano po? Kaya dito, sinabi nga po dito, na ito pong aklat na ito, tumutukoy po ito sa isang problema. Nung time po nila James, hindi po ito yung tungkol sa isang pandemya, kung hindi tungkol po ito sa persecution. Nung sila po ay na-persecute dahil sa kanilang pananampalataya. Yung mga tao po ng araw, yung mga mananampalataya, mga kapatid, sila po yung napaalis sa kanilang mga tahanan. Ano po? Ang iba'y namatay o pinatay ng Roman Empire dahil sa kanilang pananampalataya. Ano po? At nung time na yon ay nakakatakot po mabuhay o mamuhay, lalo't ikaw ay identify na follower po ni Jesus Christ. Pag ikay mananampalataya, mga kapatid, yun po ang mga tinutugis. Yun po ang mga hinuhuli, yun po ang mga pinapatay, para ikay manatiling buhay. Isa lang po ang kanilang inihiling, na ang sabi nga po, itanggi mo na si Jesus ay isang Panginoon. Meron niyo po, mga kapatid. Di ba? Pero marami pa rin ang mga nanindigan para sa ating Panginoon. So, hindi po problema ng pandemya nung kapanahunan po nila James. Kung hindi po ito ay kapanahunan ng persecution. Pero ganun pa man, mga kapatid, sa panahon po natin, walang persecution Ang meron tayo, pandemya Di ba? At yung pandemya na yan, mga kapatid, yun po ang malaking problema ng buong mundo ngayon. Amen? Kaya tayo naka-face mask, kaya tayo naka-face shield, mga kapatid, kaya may social distancing, yung mga minor hindi pwedeng lumabas. Samantalang ng persecution, lahat lumalabas dahil nagtatakbuhan yung mga, yung mga senior, pag 65 ka, hindi ka pwedeng lumabas. Pero parang bukas yata, pwede na. Para ililip na, 65 hanggang pataas yata, pwede na po. Yung mga iba nga po niya, nakarating na sa Baguio Nag-Nueva Ecija pa. Amen?
But anyway, mga kapatid, kaya kung titignan, babalikan natin muna yung verse number 1, na sabi dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Greetings. Yan ang po sabi. Na scattered abroad. Yun po yung ating gustong makita na salita yan. Na hindi po sila mga nag-abroad. Kala niya nagpunta ng UAE, Saudi, hindi po. Nakalat po sila na kung saan-saan lugar o parte ng tinatawag natin kung saan man naroroon yung mga mananampalataya. And the very reason na sila po ay scattered abroad is because of persecution. So problema. Malaking problema po yan. Na masasabi po na because everybody, all yung mga believers sa Panginoon, they were actually po running for their lives. Ganyan po. Nagtatakbo sila, nagtataguan sila kasi nga natatakot po sila, baka sila po ay mahuli at sila po ay makulong at humantong pa sa pagkawala ng kanila pong mga buhay. Kaya dito po si James, ayan, sumulat mo siya ng maliit na aklat lamang o sulat para magbigay encouragement sa krisis at ipaliwanag niya po kung anong klaseng pananampalataya ang ating pong kakailanganin kapag dumating na po ang mga ganitong klaseng pagsubok sa buhay po natin. Di ba? Madaling sabihin pananampalataya, di ba? Sabihin nyo nga, sige nga, recite nga natin, pananampalataya. Sige nga, sabihin nyo nga. Sa English naman, faith. Lakasan nyo, parang iba eh. Parang tatlo na yung kausap ko. Malakas ulit, faith. Pananampalataya. Amen? Ang tanong, meron ba tayo niyan? Ginagamit ba natin yan? Di ba? Iyon ang tanong, mga kapatid. Kaya dito nga po, ang gusto natin, yung faith, yung pananampalataya natin, na klase ng pananampalataya na hindi po namumroblema sa problema. Amen? Magandang klase po pananampalataya yan, di ba? Amen? Para bagang, ang problema ang namumroblema sa atin. Hindi yung tayo ang namumroblema sa problema. Ano po? Kaya dito, sa verse number 2, ito na po, ang sabi po dyan, my brethren. So, ito po ay naka-address sa mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya na na-persecute, yung mga mananampalataya na nagkalat kahit saan, sa takot po na sila ay, actually po, hindi po sila natatakot mamatay dahil mga Kristiyano na po ito Na ang kinakatakutan nila, yung pag namatay sila at hindi po lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, meron pa may iwan. At isa pa, kung mamamatay lahat, yung mga mananampalataya ng persecution, sino pa ang mga magpapatotoo? Pag lahat wala na. Hindi ba? Kaya dati sabi dito na my brethren, ayan po, count it all joy when you fall into diverse temptation. Now, yung word na temptation po diyan, mga kapatid, dalawa po ang pwede mong paggamitan yan. Una, siyempre po, yung trials o pagsubok. Ano po? Kaya, pag sinabi kasing temptation, agad naiisip po natin, ito po ay pagsubok na gagawin ng diablo sa inyo para kayo ay mahulog. Di ba? Pero ito naman, temptation na ito, ay pagsubok din ng Diyos para makita naman kung gaano ka katatag ng iyong pananampalataya sa Kanya. Di ba? Pero sabi diyan, count it all joy when you fall into diverse temptation. Okay. Ano pa po? Verse number 3, knowing this, that the trying, ayan na po, of your faith worketh patience. Verse 4. 4. Wala, lumundag na kayo. Yun. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Amen? Kaya dito po, na yung word na knowing, yan po, verse number, ano ba yan? Sige, balik mo yan. Ayan, knowing this. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid,
Sa ganito pong panahon natin ng pandemya, kailangan po meron tayong natututunan. Tao po. Amen? Ano ba mga natutunan natin dito? Yung mga, pag naka-face mask ka, hindi ka basta-basta nahawa. Pag naka-face shield ka, medyo 90% na hindi ka mahawa. At pag meron kang social distancing, baka 99% hindi ka mahawa. Di ba? Yung mga ganun. So, nalalaan natin yan. Tapos yung maghuhugas ka ng kamay, na ang tagal ng paghuhugas ay isang buong diretsyong kanta ng happy birthday. Happy birthday to you. Hanggang matapos mo daw yan, saka ka magbanlaw. So marami, hindi po ba? Knowing this, sabi diyan, Pero dito po, mga kapatid, sa salarangan naman ng ating pananampalataya, ano naman ang ating natutunan na? Di siyempre, sa mga panahon nito, alam natin, Lord, thank you po. 17 months na po kami, malakas pa rin ako. Di ba? Amen? Amen? Blessing na kaagad yan, mga kapatid. Ano ba? Pero sabi dyan, dito nga, knowing, mga kapatid. So we should know, and not only knowing, we should learn. Yun po ang mahalaga. Dapat meron po tayong natututunan. Di ba? Yun po ang sinasabi po rito, mga kapatid, ng ating pong pinaka-verse. Kaya, yung word na yan na knowing, actually po, para bang isa lang niya, yung parang sinasabi na dapat ma-realize po natin. Ma-realize po natin. Kaya dito po, yung pinaka-success na ng ating pong paghawak ng mga, alam niyo po kasi, ito pong during pandemya talaga na ito, mostly po, ang naging problema ng mga tao is emotion. Di ba? Tingnan nyo, ang mga bata, yung mga minors po ba? Yung mga yan, mga kapatid, sanay sa labas. Kahit sabi mo nung araw na wala pang pandemya, magpupunta lang yan sa mga mall, na makapaglakad po lang yan, masaya na sila Hindi po ba? Ganon din na yung mga matatanda. Alam niyo po ba sa ibang bansa, yung mga senior na po doon, ang pasyalan, ang tambayan lang nila, mall. Pupunta na, hahatid sila ng mga kamag-anak doon sa mall. Maghapon na sila, nakaupo lang yan. Parang yung pinanonood lang yung naglalakad. Tapos mga kapatid, bigla may ikukulong yung mga yan. Tapos ikaw naman, na pwedeng lumabas, mga kapatid, mahaawa ka naman doon sa hindi makalabas. Kaya hindi lang po nagsasuffer, mga kapatid, sa emotion, yung mga hindi makalabas, kahit yung mga nakakalabas. Di ba? So yun ang naging battle, mga kapatid. Yun ang naging battle po natin ngayong pandemya. Kaya dito po, pinapakita po sa atin, mga kapatid, na our success in handling yung mga stress na yan, at yung mga strain ng mga, sabi nga, yung mga current na mga COVID-19 na crisis na yan, at kung ano pang mga crisis, ang pinapakita po sa atin, dapat ma-determine po natin by what you know and what you realize. Kasi tignan nyo, alam din naman natin yung salitang all things work together for good. Hindi ba? Amen? Amen? Alam natin yan. Kaya dito po, mga kapatid, ano ba ang dapat nating matutunan? Anong klaseng pananampalataya ba ang dapat natin nagagamit sa mga oras na may problema na klase ng pananampalataya na hindi siya namumroblema sa problema? Okay. First thing, dito po, una, na gusto ipakita sa atin ni James, mga kapatid, na dapat maunawaan natin, ma-realize natin ito yung 4 na katotohanan to remember about yung mga problems, difficulties. Number 1, dito po, sinabi ni James, problems are inevitable. Hindi po natin itong mapipigil. Ang problema darating sa ayaw at sa gusto mo. Actually nga, lahat ayaw yan Meron ba ditong gusto ng problema? Ayaw natin, syempre. Kaya nga sabi sa verse number 2,
Sinasabi po rito, no? Ni James, mga kapatid, na my brethren, count it all joy. Tignan niyo po yung word na when. When you fall into diverse temptation. Ibig sabihin, darating po siya. Hindi po sinabi, mga kapatid, na magalak ka, no? Kung darating ang pagsubok. Hindi. Sabi niya na magalak ka when. Ayan. You fall into diverse temptation. Ibig sabihin, mga kapatid, darating at darating ang problema. Hindi man tayo na mo problema ngayon sa COVID-19, meron pa rin magiging problema ang bawat isa sa atin. Amen? Ang malungkot lang nga ngayon, merong COVID-19 na problema, meron pang ibang problema na nadadagdag dito kay COVID. Dahil kay COVID, takot kang mahawa, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kita, nawalan ka lahat, mga kapatid, di ba? Gusto mong mamasyal, no? Gusto mong puntahan yung mga apo mo, o gusto kang puntahan ng mga apo mo, hindi mangyari. Amen? Kaya mabuti na lamang, meron po mga video call. Amen? Yan po ang makikita po na. Pero sabi nga, count it all joy. Kasi nasabi po rito, sa atin po, no? Na sa mundong ito, sabi ng Panginoon, di ba? Sa mundong ito, you will have tribulation. Naalala niyo po yung sinabi ng Panginoon dyan? Marami pong mga mahirap na magiging karanasan ang mga tao. Yan sinasabi. Kaya sinabi naman ni Peter, mga kapatid, sa atin, huwag ka pong mabibigla o huwag kang ma-surprise, mga kapatid, kasi po, na ang troubles o problema, lagi pong nangyayari sa buhay ng tao. Wala pong immune, wala pong vaccine, mga kapatid, na pwedeng isaksak sa iyo para ma-immune ka sa problema. Wala po, mga kapatid. Ano po? Parang sinasabi nga sa atin, nobody is insulated. Lahat po tayo tatablan. Nobody is isolated, mga kapatid. Nobody is exempted from any kind of problems. Yan. Kaya nga inevitable po siya. Amen? Maaari siguro yung iba, magaling lang magdala ng problema. Yung mga iba naman, pati ang problema, hindi, katulad na, meron nagano sa akin, sabi niya, Brother Boots, Bible student pa lang ako. Babae po ito, kinausap ako. Ang ganda. Brother Tong, ganda. Mistisa. Sabi, Brother Boots, pag-pray mo naman ako. Sabi ko na yan, may problema ako Ganun ba? Ano yung problema mo? Tinitigyawat ako Muntik kong batukan Sabi ko lagi, kakala ko seryoso. Meron niyo po, pinroblema ang tigyawat. Sana yung marami, nag-iisa lang. Ang point po dito, mga kapatid, meron yung mga iba, tama, nagagamit siguro nila yung pananampalataya nila, kaya hindi halatang may problema. Yung iba naman, mga kapatid, kahit hindi problema, pinoproblema, bakit po hindi tama ang pagkakagamit ng kanyang pananampalataya? Di ba? So, ganyan po. Kaya dito po, wala po, mga kapatid, na sa mundong ito, wala pong kurso na pwede mong kunin o subject na pwede mong kunin, mga kapatid, kung paano ka hindi tatablan ng problema o hindi ka magkakaproblema. Wala po Actually po, pag naghanap ka ng subject na namumroblema ka na dahil wala ka makikita Hindi problema na yon. Hindi po ba? Wala pong mga kurso, mga kapatid. Kaya dito po, maaaring ma-experience mo. Kaya sabi ng gano'n ng mga pastor na nauna, yung ating po mga veteranong pastor. Sabi niya, sa ministry, maraming problema. Matututo ka dyan kung ikaw ay laging naka-enroll sa UE. Sabi ng pastor, University of the East, hindi. University of Experience. Amen? Abay, totoo nga. Kami mga nagpastor na, yun po, matututo ka po, mga kapatid, sa mga karanasan sa buhay. Amen? So, inevitable, darating po yan. When you fall into diverse temptation, yan sabi ng Bible. Pangalawa, ano po? Sabi yan, problems are variable.
Na, count it all joy when you fall into diverse temptation. Pag sinabi pong diverse, mga kapatid, na, yan din po yung sasabing variable. Ibig sabihin, na, yung mga problema po natin will come, na, in all sizes. May maliit, may malaki, may sobrang laki, may sobrang liit, mga kapatid. Ibig sabihin, iba-iba po yan. Iba-iba. Na, literally po, na yung original Greek na sinasabi po dyan, na ito pong diverse ito, yung parang sinasabi multicolor, na maraming kulay. Sa mga diamante naman, mga kapatid, yung multi-faced, yung maraming muka naman. So, pag sinabi pong ganyan, ng Bible, mga kapatid, na yung klase ng problema na darating po sa mundong ito, sa mundo ng mga mananampalataya, iba't ibang klase. Maaari, yung problema ni Brother John Bacalso, na problema niya, pero pagdating kayo dito kay Brother Joel, hindi naman masyadong problema. Di ba? Iba-iba po. Kaya minsan may lalapit sa inyo, sabi, ay, alam mo, may problema ako eh. Minsan nakita mo, yung kanyang problema sa'yo, hindi naman problema sa'yo, wala yun. Wala yun. Na? Pero mga kapatid, yung mga lumalapit na may problema, dahil sabi mo wala yun, dahil wala ka sa'yo, pero mabigat sa kanya yun. Amen? Doon minsan nagkaka-offendan eh. Offend naman ako doon, lumapit ako, hindi man lang ako. Noong araw kasi, mga kapatid, sa dami ng tao na nakakausap ko, meron magpapa-counsel. Kaya ngayon, ayoko na mag-counsel. Sabi ko, lahat ng counsel na gagawin ko, dito na po sa pulpito na ito. Kaya makinig na lang kayo. Lalapit. May problema. So, sasabihin mo ganun yung problema. Ito ang mga sinabi ng Bible. No? After 2 days, babalik na naman. The same. Paulit-ulit po. Paulit-ulit. Amen? Na? Kaya minsan, pag talagang inis na ako, sabi ko, sige, ganito gawin natin, ha, kapatid, ha? Mag-pray na lang tayo. Pag-pray natin. Para matapos ang pag sinabing let us pray, parang closing lagi yun eh. Di ba? Amen? Amen? Na, bakit po? Hindi natututo. Bakit hindi natututo, mga kapatid? Hindi niya po ipinapamuhay yung klase ng pananampalataya na dapat niyang natututunan na. So, iba't ibang klase, mga kapatid. Kaya sabi niya na, when you fall into diverse temptation, kaya when all kinds of yung mga trouble, problem, mga kapatid, parang ikaw ay dudumugin po niyaan, talaga naman po. At alam niyo po ba, ang problema, dumarating yan kapag hindi mo siya inaasahan. Parang mga intruder ba? Pag yung intruder, mga kapatid, na hindi mo namang aasahan na may darating na intruder mamayang gabi. Di ba? O mamaya lamang. Kaya ang problema po, dumarating yan sa mga oras na ikaw ay talagang nahuhuli ng problema na ikaw po ay hindi handa. Amen? Hindi ka handa, mga kapatid. Literally, ito po, itatawag natin na unexpected. Para minsan po, masabi mo, hindi ko nga inaasahan, problema na pala yun. Yun po yung sinasabi ng Bible. Diverse temptation. When you fall. Hindi lamang po siya, mga kapatid, inevitable. Also po, ito po ay variable, mga kapatid. Iba't ibang klase po. Kaya troubles are going to happen in your life unexpectedly. Amen? Amen? Kaya kailangan, mga kapatid, lagi kayong handa. Kung ang pananampalataya nating malakas, mga kapatid, matatag, talaga pong lagi kang handa pag ganun eh. Amen? Amen? Okay. Pangatlo. Pangilan na ba tayo? Pangatlo ba o pang-apat na? Pangatlo. Okay. Bago muna yung tama. Na ito po yung unpredictable. Yun pa rin. When you fall into diverse temptation. So, pinapakita po sa atin dito, mga kapatid. Hindi po kakatok ng pintuan natin ang problema at sasabihin, pwede po ba akong makatuloy? Amen? Amen?
Sino ka? Problema po. Ang kailangan mo, pwede po ba makatuloy? Meron na lang kung si pastor ang kumatok sa inyo, pwede bang makatuloy? Kasi minsan si pastor problema eh. Amen? Oh. Kaya unpredictable po siya, mga kapatid. Kaya dito po, napakita po sa atin na talagang handa ka dapat eh. Handa ka. Di ba? At kailangan, meron ka klase ng pananampalataya na matatag. Minsan si Mrs. Ebert, pag nag-uusap-usap po kami dyan, sasabihin ni Brother Ebert, wala na tayong pera para ituloy yung campsite. Alam niyo po, ang sasabihin lagi ni Mrs. Ebert, meron ka bang Diyos? Kay Brother Ebert, meron ka bang Diyos? Pabiro man lang. So, yun ang naging biruan namin. So, ito nga po, noong nakaraan, nag-raise po ng pera para po sa mga, yung mga electric fan. Sabi, wala na raw pera. So, lagi namin sinasabi kay Brother Ebert, meron ka bang Diyos, sir? Meron ka bang Diyos? Amen? Amen? Kaya ang tanong, meron ba tayong Diyos? Kung meron kang Diyos, at nananampalataya ka, meron tayong Diyos, hindi ka basta-bastang bumibigay sa problema. Papurihin ang ating Panginoon. Meron pa bang pangatlo, unpredictable? Ayan, problems. Teka, tama ba yung aking outline dyan sa inyo? Dali, check ko lang sandali. At baka ginugulo tayo ni Debil eh. Minsan kawawa naman si Debil, Tayong pagkakamali siya nasisisi. So, tama pala, tama. Balik mo muna doon. Purposeful. May purpose po yan. So, count it all joy when you fall into diverse temptation. So, meron po siya, mga kapatid, na purpose. So, alam natin, mga kapatid, sa bawat problema, meron dapat tayong natututunan. Tama po ba? Amen? Okay. At ang bawat natututunan natin, dapat po na ibabahagi naman natin yan sa iba. Para sila rin naman ay matuto. Di ba? Kaya, when you realize that meron po mga problema, mga kapatid, ano ang ginagawa niya po? Nagpo-produce po yan eh. Meron po siyang nagiging resulta. Kaya dito po, yung troubles can be productive. Tignan niyo, isa-isahin natin sa inyo. Nung nag-lockdown, ano ang natutunan niyo? Nagkaroon ng, yung pandesal ni Boom, ang pangalan, Tapos yung mga pastry ni Jasmine, ano nang pangalan? Rian. Tapos yung Jeras, naging very creative sila. Dati, safety lang sila, sapatos, guantes, di ba? Ano pa po? Yung kapatid ni Ria, nagkaroon ng Wakanda. At kung ano-ano. Ibig sabihin, mga kapatid, naging productive. Amen? Yung mga lola at mga nanay na hindi marunong mag-Facebook, abay natuto. Araw, pag nakita ni nanay, yung anak, nagko-computer, hoy, tigil mo na yan! Di ba, amen? Na nagpandemya, anak, turuan mo naman ako. Katulad ng bago pa lamang po, in-introduce yung Facebook, na meron po ako mga nagkaibigan sa States, mga mga pamilya ba? Sabi ganon, ini-email ako. Sabi ganon, meron ka bang Facebook account? Sabi kong ganon sa kanila, wala eh. Sabi, hindi ako marunong. Alam niya, sabi, tawagin mo yung anak mo, magpaturo ka. Amen? Sabi naging productive ka. Tama po ba, mga kapatid? Nag-isip ka kung paano ka kikita, nag-isip ka
kung paano, mga kapatid, mapapalitan yung mga nawawala sa iyo. Kaya, naging productive po. Kaya yung mga problema can be productive, mga kapatid. Kaya dito sinasabi po ni James sa atin, yung mga stress at yung mga suffering, yan po ay naging accomplishment po, na naka-accomplish po yan ng something good in the lives of the believers nung araw. The same thing with us. Ngayon pong tayo ay higit 1 taon nang nasa pandemya, mga kapatid, naging productive tayo. Physically, di ba? Ikaw po, iba sa inyo, productive, di ba? Dati, 27, naging 38. Ang mga bewang, productive eh. Di ba? Amen? Sabi nga meron talaga tayong natutunan. Meron pong magandang nangyayari kung tinitignan mo siya sa positive na side. Di ba sabi ni Digong nung araw, wala pang pandemya, mula Cubao hanggang Makati, 5 minutes lang ba? Sabi, imposible yan, imposible. Talaga naman Cubao hanggang Makati nung araw, abutin kang oras. Ilang kilometro yan, wala pa yatang 10 kilometro yan. Nung nagpandemya. Walang sasakyan sa kalye. Di ba? Yung kanyang, prophecy, nagkaroon ng fulfillment. Kaya magaling na si Digong na presidente. Pero nyo, napagana niya po yun, naging totoo. Anyway, meron po mga masasabi nga natin na product. Kaya dito po, tingnan niya, yung mga problema po na yan, na pag pinag-uusapan yung productive o yung purpose po, yung purposeful, meron po tayong 4 na makikita po dyan. Ano po yan? Okay. 4 ba yan? O 3 lang pala. Okay, number 1, troubles test my faith. Problems test my faith. Amen? Verse number 3, tignan niyo po. Knowing this, that the trying of your faith. Amen? Alam niyo po, ang faith po natin, parang isang muscle po yan, mga kapatid. Kaya the only way para po yung ating muscle lumaki, mga kapatid, kailangan i-stretch mo po yan. Di ba? Kaya yung ating faith, mga kapatid, kailangan po ini-stretch din. Pag nakikita niyo yung mga babae, di ba, pag nagpo-ponytail, anong ginagamit diyan? Yung iba ay lastiko, yung mga rubber band. Tama? Amen? Ngayon, yung rubber band, para po maging useful po siya at maiponi, mga kapatid, yung mga buhok, kailangan i-stretch yan, di ba? Amen? At habang ini-stretch mo po, lalo naman nagiging maayos. Ganyan din po, mga kapatid, ang ating pananampalataya. Gusto ng Panginoon makita na we are actually po stretching our faith. Kaya ang purpose po, mga kapatid, na any kind of problem, mapapandemya man yan, personal man yan, pamilya man yan, mga kapatid, ang sinasabi po rito, ang purpose po niyan is to test our faith. 44 years na po tayo, 33 years, 34 years, ang church, going to 35, tama ba? At dito makita po natin, ang Bible Baptist Church ng Marilao, talaga naman po, na test na po yung ating faith. At naranasan na rin po natin mag-stretch ng ating faith. Yun po yung message ni Brother Willie kagabi. Ang ganda. Amen? Doon sa ating Saturday Watch. Tinalakay niya po si Dimas. Matapos po, mga kapatid, nasubukin ang pananampalataya ni Dimas. Ayun, bumaksak si Dimas. At sinabi, mas mahal pa ni Dimas ang present world kesa sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pag hindi mo po na-stretch ang iyong faith, tatalikod ka sa Panginoon at ikaw ay babalik sa kamunduhan. Amen? Kaya kayong mga nakaranas sa mag-backslide, alam niyo po, yun yung sabi ko. Di ba? Ngayon, meron ka ng comparison. Ano ba ang masaya? Ang mundo
o ang mundo ng ating Panginoon? Maaaring sa mundo, lahat ng material nasa iyo. Maaaring pag ikay nasa Panginoon, hindi po kasing dami ng material nung ikay nasa mundo pa. Pero mga kapatid, di ba sabi nga, mas maganda pang kumain na ang kasama mo yung mga taong mananampalataya kesa naman ang kasama mo ay talaga pong rangya sa buhay na wala namang mga Diyos sa kanilang mga puso. Yan po, no? Yan ang unang purpose po dito. Na yung faith po natin, sinusubok yan. Kaya yung word testing here is actually po, ito po yung term na ginagamit nga po, yung para mag-refine ng mga metals. Di ba? Yung ginto, alam niyo po, anong tawag yan? May tawag dito yan eh. Yung pag tinutunaw yung ginto, dulang ba yun? Dulang? Oo, yung di ba, tutunawin, tapos hihiwalay mga kapatid, yung mga dumidian, at maya-maya, magiging makita nyo po, no, talagang ginto na lang ang naiwan. Amen? Sa madaling sabi po, na sa pagsubok po ng Panginoon, doon po nakikita kung sino talaga ang Kanya at yung mga nagpapanggap lang na Kanya. Amen? Huwag niyo pong kakalimutan, sa 12 apostoles, may isang Judas. Kaya ang tanong ng Panginoon, ikaw ba, totoo ba kitang mananampalataya? Amen? Di ba sabi nga, no? He that nameth the name of Christ depart from evil. Kaya kung ikay talaga ay nakikristo, lumalayo ka na sa kasamaan. Tao po. No, kung talagang ikay mananampalataya, lalayo ka sa kasamaan. Pag alam mo magkakasala ka, abay medyo, U-turn o right turn, mga kapatid. Huwag kang sasabay sa agos ng sanglibutang ito. Kaya nga, be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Yan po sinasabi ng ating pong banal na kasulatan. Amen? Kaya ang purpose po ng mga trials, mga problem, mga kapatid, is to test my faith. Amen? Pero merong iba dyan, testing. Sino ba yung nagturo nung tungkol kay Naaman? Si Brother Lito ba? No, si Naaman sa ating Wednesday ba yon? Oh. Hindi ba binibigyan siya ng love gift, di niya tinanggap? Di ba? Basahin yung karugtong. May kumuha ng love gift. Di ba? May kumuha eh. Yung tao nung man of God. Sabi, pinakukuha po. Tignan niyo po. Naalala ko ng araw nung election to eh. Nung tumakbo si Brother Eddie. Sino ba mang kalaban niya? Basta yun yung time na si Brother Eddie Villanueva. Tumakbo. GMA yata yun eh. So galing po kami Abra. May tumawag. Sabi ka lang, kamusta na? Meron po nagbigay ng campaign fund para kay Eddie Villanueva. Nung tinanong po, nung parang campaign manager, hindi po nakarating kay Eddie Villanueva. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag eleksyon, meron palang nagaganap na corruption pa rin. Yung magbibigay ng campaign fund, hindi naman nakakarating doon sa kandidato. Nabubulsa. Walang pinagkaiba yung solicitation. Magsusolicit ka, tapos pag nakasolicit ka, hindi mo nire-remit. Amen? Alam niyo po mga kapatid, lagi po ganyan, meron pong testing of faith po dyan eh. Kaya mga kapatid, tignan niyo ha, ikaw ba masusubok, no, at sasablay ka ba sa halagang 1,000 lang? Pero mo natukso ka sa halagang 1,000? Maaari sabihin, kung yan po ay 100,000,000, baka nauunawaan ko pa kung bakit siya natukso. 100,000,000 eh. Pero 1,000. Amen? Amen?
No? Minsan mahuhulog ang isang mananampalataya sa isang pagsubok. Bariya lang. Kaya mga kapatid, huwag po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Tao po. Pangalawa. Ano pa po dyan? Yung second thing that happened po, nagiging very purposeful po, yung mga problema po yan. Now, yung problems develop my endurance. Ano po yung salitang endurance? Yun pa rin, yun yung team natin. Be ye steadfast. Iyan po, mga kapatid, na kailangan maging matatag po talaga tayo. Na tayo po ay talagang, sabi nga, kaya sabi diyan, knowing this, that the trying of your faith, worketh, patience. Ibig sabihin, tignan nyo, kaya yung the more na ikaw po ay dumadaan sa maraming problema, alam niyo po kung anong tinitest ng Panginoon sa atin? Patience. O tignan nyo si Terlalane. Mag-iisang taon na yata natin pinagpipray yung clearance niya. Hindi pa rin nare-release. Ano po yun? Patience Kaya pag nakuha mo yung clearance mo at benepisyo mo ng retirement, yung mga kasabay mo nakakuha na, ubus na yung kanila, sa'yo meron pa. Di ba, amen? Amen? Kaya ganyan mga kapatid, tignan nyo po, sinasabi po rito sa atin, it worketh patience. Kasi, sinasabi ng Panginoon, ito ang kailangan mo. Na kailangan, meron kang patience, mga kapatid. So, yun ang dinidevelop. The more you endure, mga kapatid, yan po, yung patience na yan. Alam niyo po ba, mga kapatid, tignan niyo kailan lang po tayo nakapagtayo dito Alam niyo po, yung istorya po natin. Yung lote po na ito, 18 years na natin po pag-aari. Pero walang building. 18 years, mga kapatid. Nag-start po ang gawain po natin, 1983. Nag-start na po ako mag-pray ng property. Wala pa pong tao. Property kaagad ang aking pinagpipray. Ano po? At nung nakakuha nga po tayo dito, mga kapatid, pwede nang tayuan. Yung alam, wala naman tayong perang pantayo. Umabot po siya ng 18 years. Ngayon, ang tanong, yung aking bang pinagpipray, kalooban ba ng Panginoon yan? Alam ko, kalooban ng Panginoon Dahil para sa Kanya Hindi po ba? Pero ang tanong, bakit hindi niya po sinasagot? Simple lang po. Worketh patience. Ito pong auditorium po natin sa loob ng 3 months na kumpleto. Pati upuan. 3 buwan. Samantalang yung 18 years, wala po. Yung mga poste dito, mga kapatid, hindi po tumaas Ang tumaas yung mga damoy, mas mataas pa doon sa ating poste. Kaya tuwing dadalawin kayo ito, hindi ko na makita yung poste. Sabi ko, Lord, ano ba mangyayari dito? Yung pala, sinusubukan lang ng Panginoon hanggang kanong katatag ang Bible Baptist Church ng Marilao. Natuto tayo ng patience. Amen? Pangatlo, yung purpose. Problems mature my character. Ayan. Lagi nyo naalala nyo ba, lagi ko sinasabi po sa inyo, ang Panginoon mas interesado sa ating mga karakter. Hindi po yung yaman mo, karakter. Hindi po yung galing mo, karakter po yan. Hindi yung talento mo, karakter po ang gusto at interesado ang Panginoon sa atin. At dito po, sa mga ganyang klaseng problema, yan po, nagmamature po tayo sa ating mga karakter. Kaya, tignan niyo sa verse number 4. Ayun pa rin, But let patience, sabi diyan, have her perfect work, that you may be perfect, or mature, yung word po, and entire, wanting nothing. Di ba? So, na-build up, mga kapatid, yung ating po mga
character. Na naging proseso po niyaan, talaga naman po yung mga problemang ating nararanasan. Kaya pag nagtuturo po ako sa Bible School, yung mga estudyante po dyan, sabi ko, kung kayo naririto sa Bible School at kayo ay gusto nyo laging umiwas sa problema, hindi ito ang tamang lugar para sa inyo. Kaya Brother Joel, pag magpapastor ka, dapat sanay ka sa problema. Kung hindi pa, masanay ka na. Amen? Ha? Bakit po? Minamature yung ating karakter. Na meron mga minsan, lalaitin ka. Yung mga kasamahan kong young people nung araw sa Malate, imbis na encourage ako, sabi, yan si Butch, mga ano lang yan, siguro mga taningan natin yan, mga 4 na buwan, back to barracks yan. Meron niyo po, imbis na encourage ka, kaya mo yan. Sabihin, 4 na buwan ka lang daw dito sa Bulacan. Babalik na uli ako kay Pastor Belmonte. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, nandito pa rin ako sa inyo. Di ba? Yun po, ang kasarapan po, na pag alam mo, gamitin ang iyong pananampalataya. Ano pagkasunod yan sa ating outline? Tignan nyo nga. How should I respond to difficulties? Ito na po. Paano ba tayo magre-response dito? Number 1, rejoice in the problem. Amen? Di ba, nang sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema, Tatay Tong? Di ba gano'n yung kanta? Tawanan lang daw, so mag-rejoice. Kasi sabi ka sa verse number 1, Ayan, count it all, verse to count it all joy when you fall into diverse temptation. Kaya the very first thing you do, mga kapatid, when you are now experiencing problem, rejoice knowing that God can use it para tayo po ay maayos yung ating pong mga karakter, mga kapatid. So, sabi wala pong ipaparanas ang Panginoon sa atin na wala po siyang dahilan. Lagi po yan, mga kapatid, may dahilan siya. Nung nagkasakit po ako noon ng ketong, mga kapatid, may dahilan din siya. Sabi ko, Lord, bakit naman ganoon? Pero may dahilan pa rin ang Panginoon. Di mo ba? Kaya isipin niyo po ngayon, ano ba yung mga mabibigat na problemang nararanasan niyo ngayon? May dahilan ng Panginoon dyan. Kaya ang gagawin mo na lang, Lord, salamat po sapagkat alam ko, meron ka pong naihanda. Alam niyo po, sabi nga, di ba? The suffering, di ba ito? Romans 8:16 ba yun? Ano mo nga? 18. Tama ba yun? Ayan. 28 yan. Sa 18 yata, tignan niya. Ayan, for I reckon, tignan niyo po that the sufferings of this present time, hindi ba nagsasuffer tayo ngayon? Amen? Ano sabi? Are not worthy, tignan niyo po to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pero tingnan niyo po, gusto niyo ba yung glory na i-reveal ng Panginoon? Gusto niyo ba yan? Amen? Pero kailangan muna yung suffering. Hindi pwede glory agad. Suffering muna. Yan po, maliwanag ang Biblia po dyan Yung mga iba kasi gusto blessing Hindi sabi dito, suffering ka muna. Amen? Kasi mga kapatid, hindi mo malalaman ang kulay dilaw kung lahat ng makikita mo dilaw. Wala kang comparison Di ba? Sabi nga, meron yung pula at puti. Paano mo nalaman na yung puti ay puti? Kasi hindi siya pula. Paano mo nalaman yung pula ay pula? Kasi hindi siya puti. Paano mo nasabi? Kasi meron kang dalawang pagpipilian Puti o pula. Tama po ba?
Kaya ngayon, yung blessing, malalaan mo na blessing yan kung daraan ka muna sa suffering. Amen? Kaya sabi diyan, for I reckon that the sufferings of this present time, pandemya po yan, na are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So may pag-asa. Kaya ito, namnamin lang natin itong mga talata na ito, lalakas yung ating pananampalataya eh. Kaya yung magkakaroon po tayo, mga kapatid, ng pananampalataya na hindi namumroblema sa problema. Yan po, ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Okay, tignan pa natin dito sa Psalm 34 verse number 1. Sabi yan na, I will bless the Lord at all times. Kaya ba yan? Kaya ba yan? At all times. Nalala ko ng araw, si Pastor Ray Clemente, classmate ko po siya. Meron po siyang anak na ang pangalan John, nung kapanahonan po namin sa Bible School. Etong John po, napakabibo. Tsaka napaka-cute na bata. Ang cute niya po, mga kapatid. Pag naglalaro yan sa seminary, kala mo po, bolang gumugulong ba? Bilugan eh. Kaya yan po, pag nadapa yan at may bukol, bago po yan mga kapatid umiyak, ang sasabihin niya muna, praise the Lord. Basta nasaktan po yan, praise the Lord muna ang isisigaw niyan bago umiyak. Naturuan nung tatay. Sabi dito, I will bless the Lord at all times. Dapat ganun din kaya tayo, no? Amen? Amen? Nawalan ka ng trabaho bago kang gumawa. Praise the Lord, wala na akong trabaho. Amen? Yan sabi, His praise, tignan niyo po, shall continually be in my mouth. Imbes na problema, mga kapatid, yung sinasabi mo, dapat pagpupuri sa Panginoon. Kasi nga, hindi natin maiwasan ang problema eh. Ang problema, darating kahit ayaw mo siyang dumating. Di ba ba? Na ang mahalagang matutunan po natin, mga kapatid, na tayo po ay magiging handa pagdating niya dahil sa ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, parang nakakasama ng araw. Sasabihin ng church, hindi siya essential. Ano raw essential? Yung magkaroon ng trabaho. Yung mga, yung mga pogo ba yan? Naalala ko kahapon, in-invite po kami ni Pastor Abante. Kumain doon sa Green Hills. Kasi bumili po siya ng motorsiklo na 3 gulong. 3 gulong. Can-Am. Pero pambira, 2 milyon yata ang bili. Hindi, ito yung 2 gulong na, yung gulong nasa likod ha. Hindi, ito, 2. Pag nakita mo yung mukha, kala mo, kotse. Yung pala motorsiklo. So, hanap po kami ng kainan. Nakakain kami doon sa, Chinese restaurant eh. Ang pangalan, XIU. Hindi ko nga mabasa, XIU eh. Suyi ba yun? Ganon. Di pagpasok namin, puro inchik. Puro inchik, bulungan yung mga customer. Sabi, yan yung congressman, nagpapasara ng pogo. Sabi ko, Pastor, baka tayo mabugbog dito, puro inchik pala itong nito. Ay, nako. Pero sabi po dito, I will bless the Lord. Gawin niyo memory verse yan, maganda. Lagay niyo po. Sa mga Bible niyo, kung gumagamit pa kayo ng Bible, i-shade niyo po. I-highlights niyo. Meron pa bang gumagamit ng Bible ngayon? Meron pa rin? Taas nga. Amen? Tignan nga natin. Aba, marami-rami pa rin. Itaas yung mga cellphone naman ang gamit ang Bible. Nahiya. Gawin niyo memory verse, I will bless the Lord at all times.
His praise shall continually be in my mouth. Amen? Number two, ito po, maganda. Number two, mga kapatid, sabi po dito, relax. Relax ba yan? Ano nakalagay sa atin dyan? Ask God for wisdom. Verse number 7. Check ko yung aking outline. Okay. Sabi dito, verse 7. For let not that man think that he received anything of the Lord. Ibalik mo muna sa verse 5. Isa natin sa verse 5. Na if any of you lack wisdom, ask of God. Now, ano po yung context po natin ngayon? Ang context po, under persecution sila. May problema. Tama? Tama? Amen? Okay. Ngayon, kailangan matutunan nila kung paano magiging matatag in spite of this persecution. Kaya sabi dito ni James, if you lack wisdom, let him ask of God. Amen? So, ibig sabihin, ngayong pandemya, nahihirapan ka? Kailangan mo ng wisdom? Ayan. Humingi daw sa Diyos. Yan ang sabi. Humingi tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, dito po, we don't rejoice for the problem. But in the problem. Hindi ka nagre-rejoice dahil ayun yung problema. Pero mga kapatid, alam mo, tuwing may darating na problema sa iyo, lagi po yang merong glory. That will be revealed, sabi diyan. At hindi mo kayang ikumpara yung pagpapala ng Panginoon doon sa sufferings, mga kapatid, na iyong naranasan. Kaya sabi dito, if you lack wisdom, let him ask of the Lord, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given you. Mga kapatid, kung halimbawa ang ating pananampalataya ay kapos, then ask God for wisdom para yung klase ng pananampalataya ang ating magamit po ay hindi kayang problemahin ng problema. At ang pangako ng Panginoon, ibibigay niya. Di ba? Minsan kasi, ang atin lang napapanghawakan pangako, yung gusto lang natin pangako. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi, material, shall be added unto you. Give and it shall be given. Di ba? Pero dito, sabi dito, wisdom. Naalala niyo po si Haring Solomon, nang tinanong ng Panginoon, ano ang gusto mong hilingin? Sabi ni Haring Solomon, gusto ko po magkaroon ng wisdom. Ano sabi ng Panginoon? Tama ang iyong hiniling. Hindi ka humiling ng mahabang buhay, hindi ka humiling ng buhay ng mga kaaway mo, hindi ka humiling ng mga yaman sa mundong ito. Ano hiningi niya? Wisdom. Amen? Ano ang naging byproduct ng wisdom na kanya hiningi? Yumaman po siya. Ano pa? Siya ang nakilalang pinakamatalino noong kapanahonan niya. Ano pa po? Marami pa po, mga kapatid Sa ibig sabihin, tignan niyo, napakahalaga ng wisdom. Kung inyong gusto material, wisdom muna hingin mo. Kaya yan po, sabi po dito sa atin, relax and trust God. Verse 6, ano sabi diyan? Verse 6. But let him ask in faith that cannot be troubled by trouble. Nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.
Verse 7, ito na po. Now for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kapag ikaw ay humingi sa Panginoon ng wisdom, huwag ka raw mag-alinlangan, ibibigay niya. Hindi, mabira. Lord, bigyan mo naman ako ng wisdom. Lord, baka hindi mo naman ako tagal-tagal na, hindi mo pa rin ako binibigyan eh. Hindi po, mga kapatid. Na? Kaya nga merong karugtong na as in faith. Ano yung faith kanina na sabi ganon? It worketh patience. Amen? Kaya mga kapatid, hindi ibig sabihin, pag meron kang faith ngayon, at sinasabi mong malakas yung faith mo, at meron kang hiningi ngayon, maya-maya, andyan na. Ano akala mo sa Panginoon, may hawak ng magic wand? Gusto ko po ng trabaho. Dring! Meron ka ng trabaho. Di ba ba? Tapos maya-maya nagreklamo, Lord, ang hirap naman ng trabaho. Trabaho ko ng trabaho. Wala naman akong sweldo. Paano trabaho lang hiningi mo? Dapat, maging specific ka. Lord, bigyan mo ko ng trabahong may sweldo. Nakakahiya naman humingi ng sweldo lang na wala trabaho. Amen? Kaya pa ang sinasabi po dito sa atin. Napakaganda po ng mga yung mga sinulat ni James para po sa atin. Okay, ano pa po ang pangalawa? Number 3 na po tayo. Number 3. Tama ba? 4 na, relax. Ayun. Bira, no? Ano ba yung nangyari dito sa akin? Anyway, sabi yan, remember God's promise. So, ibig sabihin, I will rely on God, believing that is going to help me. Promise ng Panginoon po yan. Di ba? Ano ba yung mga promises ng ating Panginoon? Tignan nga natin. Psalm 116, verse 6. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Amen. Tignan niyo, I was brought low, and He helped me. Paano ka? Tinulungan ng Panginoon. Hindi, itinaas ko ulit. Maganda nga yung mga kapatid, ang dahilan siguro na ikaw ay bumaksak kasi ikaw lang, walang gabay ng Panginoon Ngayon, nung baksak ka na, pataas ka ngayon, sabi dito, the Lord, He helped me. Kasama mo na uli ang Panginoon no ikaw'y bumabangon. Ang maganda po dyan, the Lord preserveth the simple. Verse 7. Ano pa ang dyan? Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. We learn lessons sa ating mga mistakes. Di ba? Yun po maganda. Okay. So, pag-ilan na tayo? Ito po, yung huli na. Huling point. Remember God's promise. Meron pa bang huli? Wala na. Dagdagan natin. Ang dagdag po natin, mga kapatid, refuse to quit. Huwag kang susuko. Kung ikaw ay naninirahan sa Bulacan, ito raw ang probinsya ng mga bayani. Amen? Ang kauna-unahang republika ng Pilipinas. Tama ba dito, no? Sino ba Philippine history dito? Kasi yung Philippine history ko po, yung teacher namin, tatay nung ka-eskwela ko Kaya tuwing mag-exam kami, may leakage ka agad. Uno pa uso nung araw yung mimeograph. Alam niyo ba yan? Alam niyo pa ba yung mimeograph? Yung mimeographing machine. Wala pang mga Xerox copier noon. Wala pang mga photocopier. Kaya doon sa bahay nila, yon, piniprinta. Di sumisimple po siya. Kaya pagdating po ng exam, pinapasa na lang namin. Huwag niyong gagayahin kami, mga estudyante. Kaya kayo nga, mga dean's lister ako noon, puro dean's office Refuse to quit. Balikan natin yung verse number
4. Kita niya, ha? But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire. Tingnan niyo po, wanting nothing. Amen? So pag matatag na, mga kapatid, ang ating pananampalataya, kahit po ngayon may COVID, hindi ka na basta-basta mamumroblema, mga kapatid. Sabi nga, wanting nothing, kasi po, meron kang klase ng pananampalatayang may tiwala sa ating Panginoon. Pero siyempre, meron din po diyang babala. Hindi porke meron kang faith, sugod ka na ng sugod. No, gala ka na ng gala. Hindi ka na nagpe-face mask. Hindi ka na nagpe-face shield. Hindi po. Andun pa rin, mga kapatid, yung pagsunod mo pa rin sa protocol. Amen? Ang lamang lang natin sa iba na nagpe-face mask at nagpe-face shield, nag-alcohol, mga kapatid, nagso-social distancing, ang lamang lang natin sa kanila, malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po natin alam kung kailan ito matatapos. Kaya hindi matatapos, kung hindi natin alam kung kailan matatapos, ang stress nyo po, hindi rin matatapos. Pero wag nating hahayaan na pabaksakin tayo ng stress. Meron tayong Diyos na narariyan. Kaya sabi dito, count it all joy. Kaya makakanta pa rin tayo, no? J-O-Y. Ano sabi dyan? Nung kanta ng mga bata? Kanta yung mga beka na marinig ko. J-O-Y, down in my heart. Deep, deep down in my heart. Di ba, amen? Ando pa rin yung joy. Kahit mga problema po dyan, may joy ka pa rin. Bakit po? Ano yung title natin? Balik mo doon sa title natin. Faith that isn't troubled by troubles. Ay po natin tumayo. Ay po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mensahe. Salamat, Panginoon, sa mga isinulat po ni James para po sa mga mananampalataya nung araw na sila po ay nagtatago, natatakot dahil sa persecution. Kami rin, Panginoon, sa aming pong kalagayan ngayon, kami po ay natatakot dahil din sa COVID-19 na virus. Pero Panginoon, salamat po, meron ka pong mga pangako sa amin. Na kung kami man po ay nakakaranas sa mga sufferings po ngayon, meron ka rin naman i-reveal sa amin na glory na hindi po kayang ikumpara sa amin po mga naranasan. Kaya Panginoon, patuloy mo pong gamitin ito po na maging matatag ang amin pong pananampalataya, na wag po kaming mawawala ng pag-asa, wag po kaming magkikwit. Maaring ang amin nga pong mga kinikita ngayon na hindi po tulad ng dati. Marahil ang iba'y nawala na po ng mga trabaho. Pero ganun pa man, Panginoon, alam namin lahat ng ito ay mayroon ka pong dahilan na ayos at nagmamature po kami sa amin pong mga karakter. Natututunan po namin yung pong salitang patience, Panginoon. Kaya Lord, tuloy mo pong bantayan at ingatan ang mga anak mo po. At Panginoon, naway matutunan po namin yung pananampalataya na gusto mo po, Panginoon, na amin pong laging na ipamumuhay lalo sa panahon ng ganito pong aming nararanasan.
Kaya Panginoon sa paanyaya, ano man po ang mensahe mo po sa bawat isa, dito po sa altar, kami po ay lumapit. Ito po lahat, Panginoon, ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat nakayuko, nakapigit, ano man po ang mensahe ng Panginoon sa inyo, would you come? Dito po. Halika kayo.